bastos ka. Yun lang. Pwede mo naman sabihin diretsuhan eh. Huwag mo paikot-ikutin. Wala, kalaban kayo eh. Mas maganda pa ngang mag-isip si Mayor Basti Duterte na dihamak na napakalayo ng edad sa kanya. At 35 years old, si Basti, malinaw ang utak. Mantakin mo, sinabi ni Basti na kung talagang, kasi napaka lame nung excuse eh. Na kailangan ko lang tao. Kailangan ko ng 75 na pulis dahil kulang ako ng pulis sa NCR. Unang-una sa lahat, ang dami yung pulis na dineploy sa Mindanao. Ang dami yung pulis na dineploy sa Davao City. Pangalawa, mas importante pa ba yung security ng mga congressman? Naku, dami niyan. Kesa sa Vice President natin. Kasi imaginein mo Romel, 300 ng congressman natin. Ilan ang security ng mga yan bawat isa? Magtanggal ka lang dyan ng isa bawat isa sa kanila. Hindi naman delikado buhay ng mga yan Ang daming pera ng mga yan. Sandali. Sa akin congressman pa yan. Yan totoo, yung mga in-check. Huwag mo sabihin walang mga security in-check. Sir, alam nyo yan. Huwag tayong maglokohan. Yung iba dyan, nilipat nyo sa kanila. Gusto nyo ng prueba? Huwag na tayong magkabukingan dito. Alam natin yan. Kasi merong group chat sa mga yan na alam nila kung saan naka-duty yung mga tao. Nagkakaalaman yan. Huwag na tayong maglokohan. Yung iba dyan, nilipat nyo sa mga in-check. Di umano. Di umano. Sa dulo, may di umano. Para malinaw. Kasi alam nyo, simple lang naman sinasabi. Sinungaling talaga. Oo, sinasabi ni BP Sara, magpakatotoo ka. Huwag mo nang dami mong palusot. Sabihin mo na lang, kalabang kayo ng gobyerno So, bakit kayo nakikinabang? Ganun na lang. Parang na talaga silang mga aso, no? Matatanggap pa ng Pilipino yan kalabang ka ng gobyerno, bakit ka kailangan magkaroon ng security mula sa gobyerno? Ganun lang. Tapos ang usapan, hindi, ang dami mong palusot. Dinaig mo pa yung asawang nagkapalusot na may kabit. Di ba yung mga may kabit, di ba? Ang daming palusot. Hindi, gali ako sa ganito, gali ako sa ganyan. Palusutin mo na, sabihin mo, hindi mo na mahal. Ang masaklap nito, Banat Bay, ang bobo ng magsisinungaling ka na lang, yung pangtanga pa. Hindi naman kasing tanga ninyo yung mga Pilipino Alam naman natin yung nangyayari sa ngayon Tingnan nyo nangyayari sa Davao. Safest city, pero ang daming checkpoint. Tapos dito, sasabihin mo na wala namang threat sa buhay ni Inday Sara. Paano walang threat sa buhay ni Inday Sara? Yung tatay pa lang niya, ang dami ng mga binaldado ng mga tax evaders, mga oligarko, mga drug lord, mga yung mga nasagasaan ni PRD. Napakarami ng mga nasagasaan ng mga yan. Isa pa yung komunista. Si Inday Sara, komunista. Ang dami rin hinarang na komunista niyan nung naging DepEd Secretary at NTF-ELCAC advisor yan. So, sobrang delikado ng buhay ni Inday Sara. Bakit ikaw, Romel, hindi mo isakripisyo yung iyong security detail para mapunan niyang kakulangan ng mga pulis dito sa NCR? Di ba? Yun lang naman yan So, kung hindi nyo kaya magsakripisyo, mas importante kayo kaysa kay Inday Sara? Sa Amerika nga yung Special Service Chief nila nag-resign dahil hindi nila naprotektahan ng buo si Donald Trump. Tapos dito sa atin, ikaw pa mismo yung magtatanggal ng security sa pangalawang pinakamataas na leader sa Pilipinas. Ang tawag dyan, bastos ka. Yun lang. Pwede mo naman sabihin diretsuhan Huwag mo paikot-ikutin. Wala, kalabang kayo So, tanggalan namin kayo. Kasi hindi nga lang si BP Sara Duterte. Lahat po na maka-Duterte. Huwag na tayong maglokohan. Alam ko po yung personal. Lahat po na maka-Duterte, tinanggalan ninyo. Kahit si Senator Bongo. Pwede bang pakinggan natin yung audio ni Senator Bongo? Ito pakinggan natin. Pasok. Ayan na. Sabi ko po, hindi siya nag-iisa. Ibig ko sabihin rin po dito ay kung sakali namang kailangan siyang i-secure, meron pong mga mamamayan natin na willing rin pong mag-secure sa kanya tulad namin. Pangalawa po,
hindi siya nag-iisa dahil ako unang-una ay ako rin po yung natanggalan ng security na mas nauna pa ako sa kanya. Oo. Opo. Alam nyo, siguro mga 3 weeks ago pa po ito. At bilang vice chairperson po ng Senate Committee on Public Order and a citizen of this nation, ay alam nyo, concerned din po ako kasi kahit pa paano, ako nga mismo, senador, alam nyo, ang trabaho namin, kahit sang sulok po ako ng Pilipinas, umaabot po ako. At dyan po kahit pa paano yung risk, yung threat sa buhay namin. Pero ako naman, sanay naman akong, kahit saan naman tayo, naglalakad tayo. Noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, ako po mismo ang isa sa nag-suggest rin po sa kanya na idoble po ang sahod ng pulis dahil kulang talaga. Mahal po namin kayo. Kaya alam po, ang pakiusap ko lang naman po, lalong-lalo na sa panahon ng pagsubok na nangyari sa ating bansa, ipapaalala ko lang po sa liderato at sa buong hanay ng pambansang pulisya na manatiling tapat sa kanilang sinumpang tungkulin at huwag magpagamit sa anumang political na agenda. Maging professional po sila at just do what is right. Ayan. So, isa pala sa una sa mga natanggalan ng security, si Senator Bongo. So talagang mga Duterte. Oo, ang lahat una to. dito. Sinabi ko na sa inyo, lahat to. Hindi ko kasi madali yung trabaho namin. Sa totoo lang para sa kaalaman mo, Mr. Marbil. Ha? Kasi ang mga binabanata namin, puro mga drug lords, pogo, kahit, alam mo yun, hindi ho biro yung trabaho na ito. Bakit? Kung may mangyari po ba sa mga ganito sa amin, mananagot kayo? Si Vice Presidente pa po, ang kalaban niyan, mga komunista. Galito yan sa mga NPA. Matagal na lumalaban yan. Magtanong ka sa mga taga Davao. Yan ang number 1 na kinaiinit ng ulo ng aming Vice Presidente. Tapos tatanggalan mo? Anong karapatan mo? Tama yung sinabi ni Senator Bongo. Dinagdagan ng sahod nyo. Doble Sir, doble. Hindi ba mahalaga sa inyo yun? Bakit? Meron ba kayong extra income? Nagtatanong lang. Kasi yung mga kapulisan, tuwan-tuwa sa ginawa ng mga Duterte. Wala akong natanong ng mga pulis na sinabi nilang, bad trip kami kay Duterte. Lahat sila tuwan-tuwa dahil tinaasan ng sahod. Na-appreciate nila. Tapos babastusin nyo lang. Ano kayong kwentang klaseng tao? Palibhasa, pa-retire na kasi mga yan, banat bay. Yun. Pa-retire na yung mga yan Kaya okay na sa kanilang gumawa ng ganyan. Ang importante, okay na yung buhay nila. Pagtapos ng kanilang serbisyo, hayahay na sila. Pero yung image ng pulis na inayos noong panahon ni PRD, wala na naman. Balik na naman tayo dun sa dati na may kailangan mo ng tulong, natatakot kang lumapit sa pulis. Kasi instead, matulungan ka nila, kinakabahan ka. Kasi baka sila pa yung mang-abuso sa'yo. Ang bantot ng style nitong gobyerno ngayon. Sobra. Sobra. Basta Duterte ka, parang napaka-insecure nyo naman, napaka-praning. Ano bang, tinitake nyo multivitamin? Sabi nga dito, nagtatanong, ewan ko sino to, pakisagot. Yung Romel ba at saka Junel, iisa? Hindi, magkatunog lang. Pero, oo. Parehas bastos. Parehas bastos. Ayan na lang ginagawa ninyo sa harap ng Kingdom of Jesus Christ. Ano na yan katarantaduhan na yan, kahayupan na yan Mantakin mo, nakasakay kayo HPG ka. Nakasakay ka sa walang plate number na sasakyan. Samantalang nagpapa-implement kayo ng no plate number, Batas no travel. ay batas di ba? Sabi nyo, batas ay batas, sumunod sa batas. Tinatakpan nyo yung mga plate numbers ng mga mobile patrol cars ninyo. Yung mga ano ninyo, Exempted o yung mga nameplates ninyo, tinatakpan ninyo ng mga vest. Tapos, tinahanapan kayo ng mga identification. Hindi kayo nagbibigay ng identification. Kaya nga hindi mo na talaga ma-identify kung police ba talaga tong mga to o mga kriminal na Malay mo, nagdadamit NPA police. yan. Kasi hindi mo Tsaka, identified Abogado yan Yung nagtatanong sa mga pulis na to, abogado yan. Kasi nga, para malaman kung nasa batas pa ba yung ginagawa ninyo. Para na kayo talagang batas. May sarili kayong batas. Kitang-kita nyo naman. Tapos sasabihin nyo, kulang ang pulis. Ano binabantayan nyo dyan sa KOJC?
Baka lumipad yung kingdom. Baka Oo. Waxis ang binabantayan Oo. nila Hindi, dyan. hindi ko maintindihan. May binabantayan kayo sa loob. Nakapunta na pa kayo sa loob. Alam nyo ba kung pag pumapasok kami dyan, yung mga dila namin napapasok dahil sa mga bibig namin medyo... Kanina nga, Oo. Banat Bay, may nag-comment sa akin, sabi niya, "Uy, mga banateros, nagvi-video kayo doon, lalo tuloy naiinggit yung gobyerno kasi video kayo ng video." Ako ang sagot ko, iyan yung isang way ng pagpapakita namin na sa mga areas na yan, sa mga properties na yan, wala si pastor. Kaya nga kami free na Oh, we are nakakapag-video allowed. dyan eh. Oh. Oo. Walang nagpipigil sa amin, ha? Oy, huwag kayo mag-video dyan, huwag kayo mag-video. Oo. At wala rin nagsasabi sa amin na mag-video kayo. As in, kami yun. Kung kailan namin gusto mag-video, anytime na kailangan at gusto namin, makakapag-video kami. Oh, it's a clear indication na sa mga properties na yan, wala dyan yung hinahanap At saka ninyo. ako, ha? I did you a favor kay mga pulis. Hinanap ko si Pastor. Sayang yung 10 million eh. So magbe-birthday pa naman ako. So hinanap ko talaga siya. Parang malay mo, may pa-birthday, di ba? Pagka, Pastor, tara sama tayo, Maxis tayo, di ba? Tapos bibigay ko na doon sa pulis. Di ba? Hindi, joke lang ha. Pero, wala talaga dyan eh. Nakailang pasok na kayo eh. Anong ginagawa nyo dyan? Nangaharas lang talaga yung mga yan, Banat. Alam mo kung andun si Pastor, hindi na mag-iimbita. Ilang beses na kaming inimbata dyan sa loob. Hindi lang kape, kahit sila Ka Eric, sila Pati nga Ma'am kasulok-sulukan, pinapupuntahan na sa inyo eh. Lorraine. Bakit imbita pa sila ng imbita dyan? Kung may tinatago ka dyan. Alam naman nila yung mga katulad namin, napakadaldal sa lahat sinasabi sa vlogs namin. Iimbitahan mo pa yung napakadaldal na mga yan. Kung may tinatago ka, malinis talaga yung loob na yan.